Amen. Pour out your Holy Spirit, Lord, this morning in our prayer meeting. Good morning, Philippines. Good morning, world. Good morning, and good morning, Metro Cebu. Welcome, everyone, to our blessed and powerful prayer meeting. This first blessed Friday morning, first Friday, this month of September 2025. Ito po kayo lahat. And again, I hope everyone is doing good. Hawa po kayong lahat ay nasa buting kalagayan. At patuloy po tayong nagpapasalamat sa Diyos. At pupuri sa Diyos. Giving all the glory to God for what we are seeing. Particularly sa mga naririnig natin na papanood natin news sa ating government, how the Lord is answering our prayers. Tunay, ang Diyos ay sumasagot mga dalangin ng kanyang mga anak. And that really encourages us to continue, keep on praying. At yan po ang ating gagawin sa araw na ito. Patuloy tayong mananalangin. Patuloy tayong tatawag sa ating Diyos. At bago po tayo dumako sa ating prayer service, prayer proper, ay muli po ay makikinig tayo ng salita ng Diyos. I want everyone to focus on listening to the Word of God. Stop what you're doing and focus on listening to the Word of God. Ano po ang ginagawa nyo ngayon? Stop it and focus on hearing the Word of God. So this morning, muli po ang inyong lingkod ay naghanda ng isang napakagandang lesson, tutorial about prayer. Dapat nating matutuhan lahat bago tayo mag-pray sa umagang ito sa ating prayer meeting. At dapat nating i-apply, i-practice every time we pray. Yan po ang lagi kong sinasabing. Dapat nating matutuhan yung mga tinuturo ng Bible patungkol sa prayer before we pray and whenever we pray, para po yung mga prayer natin ay tunay na dinggin at sagutin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. We serve the unlimited and miracle-working God. That's what I believe in. At yan po ang dapat nating paniwalaan lahat. Ang Diyos na ating tinatawagan pag tayo nagpipray ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Alright? So, if you are ready,
I am ready. At mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos bago tayo mag-pray this morning. Sa lahat po na ngayon lang naka-tune in sa ating Facebook Live o sa ating YouTube channel o sa ating iba pa mga social media platforms, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter, at sa iba pang social media platforms. Ako po ang inyong lingkod, God's servant, Bishop James Lopez, President of Jesus Still Heals Worldwide Healing Ministries, the President Dean of the Masters Online Seminary, and I always say, for the glory of God, currently student of Harvard, USA. I'm taking now rhetoric from Harvard, USA. All right. So I want you again to get your Bible as usual, as our practice. So you can follow me in our teaching, our tutorial about prayer. At para di po makita ninyong lahat na ang ating pong pinag-aaralan sa ministrong ito ay lagi pong nakasulat, umaayon sa Bible. I am not sharing or teaching my opinion. I'm teaching, sharing what the Word of God says. Teach in our Holy Bible. Alright. So, tayo pong lahat, every one of us, as I always say, we want answered and powerful prayers. Tayong lahat, pagka nag-pray, siyempre, gusto natin powerful, effective yung prayer natin. At sinasagot, nakikita natin yung mga sagot ni Lord sa ating mga prayer. At sa umaga pong ito, ay pag-aaralan natin, tutuklasin natin, i-discuss natin isang powerful secret or key to powerful and answered prayers. Isa po sa mga sikreto o susi sa makapangyarihan at sinasagot na panalangin. Sinasagot talaga ng Diyos. At again, ito po yung makikita natin sa prayer na tinatawag nating lahat, the Lord's Prayer. Sa tinatawag nating Lord's Prayer, kung ito po ay pinag-aralan yung mabuti talaga, meron kayong mapapansin in that prayer na ilang beses inulit-ulit ni Lord sa prayer na yan. Actually, nireview ko po yan kahapon, kagabi, and I observe, whether you believe it or not, or you accept it or not, that is the sentence that is repeated and repeated in what we call the Lord's Prayer. Hindi po niya ni-repeat yung sentence na hallowed be thy name. Hindi niya rin ni-repeat yung thy kingdom come, thy will be done. Hindi niya rin ni-repeat yung give us this day our daily bread. Alam niyo kung ano yung ni-repeat ni Lord sa Lord's Prayer?
according to the Gospel of Matthew. Yung pong sentence or petition, forgive us as we forgive our debtors. Yung pong salita na yun, yung pong sentence na yun, yung pong petition na yun, patawarin mo kami, Lord, gaya ng pagpapatawad namin sa iba. Yan po yung inulit at inulit ni Lord. Papakita ko po sa inyo sa tutorial na to on prayer. Ilang beses niyang inulit yan sa Gospel ni Matthew at inulit niya rin yan, sinabi niya rin yan, minention niya rin yan sa Gospel ni Mark. Alam po natin, lalo na yung mga nag-aral talaga ng Bible or Bible scholar like me, when something is repeated in the Bible, whether in the Old Testament or in the New Testament, that means it's very important. Pagka inulit ng 2 beses o 3 beses, ibig sabihin, we must pay attention to that. Kailangan nating pansinin mabuti yon. Sapagkat inulit ni Lord, binigyan din ni Lord. At again, hindi po ibang petition ang inulit dito ni Lord, kundi yung petition o sentence na yun, forgive us as we forgive those who sinned against us. So, what we're going to study or discuss this morning before our prayer meeting is prayer and forgiveness. Prayer without forgiveness is like trying to start a car without the key. Ang panalangin na walang forgiveness, whether vertical or horizontal, pag sinabi ko pong vertical, meaning forgiveness from God. Pag sinabi ko pong horizontal, forgiving others. Prayer without forgiveness, kagaya po yan ng kotse o pag-start ng kotse na walang susi. Ito is the power source behind it. And the secret, again, is in one word. Forgiveness. Pagpapatawad. So, yan po ang ating pag-aaralan o tutorial lesson about prayer this morning. And I entitled my message this morning, the tutorial on prayer, the secret key to powerful prayer, forgiveness. Tagalog, sa pong makapangyarihang susi para ang mga panalangin natin ay talagang sagutin, tugunin ni Lord, ay pagpapatawad. This time, focus tayo sa horizontal forgiveness, not vertical, horizontal. Again, when I say horizontal, pagpapatawad sa mga taong naka-offend sa atin. Forgiving those who offended us. Alright? So again, ang ating pong text, gaya ng binanggit ko kanina, makita natin sa Gospel ni Matthew. That's chapter 6, verse 9 to 15. And Mark 11, verse 25. So again, take note. Twice po na nakasulat sa Bible yan. Twice. Ilang beses binanggit. So, ngayon pa lang, dapat may realization na tayo na pag tayo nagpipray, mahalaga na nagpapatawad tayo. No? Yung mga taong naka-offend sa atin,
nagkasala sa atin, make sure, tsakin natin, napatawad na natin, no? Sa ating mga puso, bago tayong manalangin, mag-pray. Malalaman po natin mamaya kung bakit dapat natin gawin yan. But I will give you now an idea. Lahat na nagpe-pray na merong sanga nila kinikim-kim na di pagpapatawad sa kanilang mga puso laban sa mga tao na nagkasala sa kanila. Again, I will be frank with you because sabi nga ng aking mentor si State, because I love you, because we love you with the love of the Lord, we want to tell you the truth, nothing but the truth, and we don't want to sugarcoat it and give you a false impression or false information. We will give you nothing but the truth of God's word. Ang mga nagpe-pray po na nagkikimkim ng di pagpapatawad sa kanilang mga puso, ang kanila pong mga prayers ay hindered, may hadlang, or block, may nakaharang. At kung may mga nakaharang, may mga nakahadlang, alam nyo na, walang sagot yan. No answer yan. No? So, ngayon pa lang, habang nakikinig tayo, habang nanonood tayo, mag-isip tayo. Let's think about this. Okay? And let's remember, baka may mga tao pang hindi pa natin napapatawad sa ating mga puso, kaya nila hindi pa natin nare-release. And that could be one reason why we have unanswered prayers. Dahilan bakit may mga panalangin pa tayo na hindi pa nasasagot. Walang sagot. Kasi sa puso natin, may mga tinatanim pa tayong di pagpapatawad. Hindi natin mapatawad-tawad yung tao. No? Hanggang ngayon, kaya yung prayer natin, hanggang ngayon din, hindered, blocked, no answer. So I want everyone to watch this video, this tutorial until its ending. I'm sure it's my prayer na tayo pong lahat ay ma-enlighten, tayo lahat ay paliwanagan, at meron tayo talagang matutuhan, higit sa lahat may apply pag tayo ay nagpe-pray, especially along this line on forgiveness. Alright. Prayer is like a call to heaven. What about unforgiveness? It's like a static on the line. Lahat naman siguro tayo nakaranas tumawag sa telephone, sa phone. At marami sa inyo malamang merong phone sa bahay. You know what is static in the line? Pag tumawag kayo, hindi clear yung line, no? May mga naririnig kayong hindi magagandang sound. That's static. So ganyan po ang ginagawa ng unforgiveness. We must clear the line of communication between us and God. And one way to do that is to forgive. And when we learn to forgive, God hears and answers our prayers. Right? Number 2. See? Bilis lang po ito. Forgiveness is the release of God's power in our prayer. Ang pagpapatawad po sa iba ay nagre-release ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga panalangin, sa pamamagitan ng ating mga panalangin. At pag hindi tayo nagpapatawad, again, it hinder. Hadlang po yan. Para yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi ma-release sa ating mga prayer.
It's like a dam, no? Palagay ko, again, I'm using common illustrations. Many of you are familiar with, no? Phone, dam, nakita na tayo lahat ng dam. Yung dam, ang function po niyan to hold back the waters, to control the waters. And unforgiveness acts like a spiritual dam. It holds back the power of God. Kaya again, marami pong prayer not answered dahil yung mga taong nagpipray may mga unforgiveness sa kanilang mga puso. Alright. Ito po, ibibigay ko po sa inyo ito. Itong verse ito, I want everyone to open your Bible. Mark 11:25. Gospel of Mark. Ebanghelyo ayon kay Marcos. Kapitulo 11, talatang 25. Tagalog po yan, ha? Hindi ko na po babasahin yung nasa Matthew kasi lahat tayo familiar na dyan. That's the Lord's Prayer. Many of you memorize it. So, hindi ko na po ibibigay yan. I will give you the verse, the text in Mark. I'm sure many of you are not familiar with this Markan account. Mark 11:25. The Lord Jesus was teaching here. He was the one speaking. And you know what the Lord said or taught? Listen up. Makinig po kayo lahat. Listen to this. He said, when you stand praying, forgive. Sa Tagalog, pagka kayo ay nananalangin, magpatawad kayo. Basahin niyo po. Basahin niyo sa inyong mga Bible. Binigay ko po yung text, diba? Mark 11:25. So again, inuulit-ulit ko po yung sinabi ko kanina. Inulit-ulit to ni Lord. Sa Lord's Prayer, sa Gospel ni Matthew, maging dito sa Gospel ni Mark. That should tell us that this is very important. Repeated din, no? Kahit sa school, alam natin yung mga nag-aral tayo, pagka inulit-ulit ng ating teacher or professor, yung isang bagay o isang concept or isang point o isang lesson, binibigyan din niya po yan. Ibig sabihin, mahalaga yan. Ganon din po si Lord. Inulit-ulit niya yan. Emphasizing the importance, the necessity of forgiveness whenever we pray. Take note, whenever you pray, pagka tayo'y nananalangin. Matanong ko po kayo, naranasan niyo na po bang manalangin na sa puso niyo may galit kayo? Naranasan niyo na ba mag-pray na sa puso niyo merong kabigatan sa puso niyo? Dahil meron kayong taong kinaiinisan o kinapopotan o ayaw nyo patawarin agad. Naranasan nyo na po ba ito? How did you feel? Did you remember the feeling? Di ba napakahirap? Napakahirap mag-pray ng may dala-dala kang galit. No? O may dala-dala kang sama na loob. O may dala-dala kang di pagkapatawad sa puso. Diba? Mahirap yun. Ang bigat sa kalooban. Whereas, pagka
pinatawad mo yung tao, nirelease mo yung tao, inalis mo yung galit mo, inalis mo yung inis mo, bago ka mag-pray, take note, bago ka mag-pray, hindi during nagpe-pray ka, before you pray, you must do that. Di ba naranasan natin yan, bago tayo nag-pray, nirelease natin tao. O di ba, nakapag-pray tayo ng maayos, magaan sa kalooban natin. Samantalang, pag yung isang tao nakagawa siya ng kasalanan, at naalala mo sa prayer, yun nga ituro ni Lord, di ba? Dapat patawarin mo muna, alisin mo muna yung galit mo sa puso mo. Sapagkat napakabigat nun, napakahirap nun, no? I'm sure all of us experience that. Especially tayo mga nagpe-pray. Of course, yung mga hindi nagpe-pray, hindi nila naranasan yan. Pero tayo nagpe-pray, alam natin yan, no? We know that by experience. Kaya again, ang turo ni Lord, ang turo ng Bible sa atin, bago tayo mag-pray, before we pray, magpatawad tayo. Alisin natin yung galit natin, alisin natin yung inis natin, ano? At i-release natin yung tao para makapag-pray tayo at makapag-pray tayo ng maayos. No? May naalala tuloy ako ngayon. No, ako po yung naging senior pastor sa Valenzuela. Yung pastor na pinalitan ko na pumunta sa Amerika, nagkwento siya. Ang sabi niya sa akin sinasabihan niya raw yung asawa niya o yung malalapit sa buhay niya, pwede, huwag niyo akong awayin o wala munang away bago ako mag-preach. Ayoko ng mga away o kaya ng mga MU o ng mga argumento bago ko mag-preach. And I understand that. Dahil ayaw ni pastor na meron siyang dinadalang galit, no? Ayaw niyang may dalhin siyang galit o something like that bago siya mag-preach. I can understand that. I can identify with that. Sapagkat, again, napakahirap pong mag-pray, napakahirap mag-preach na meron kang kinikim-kim sa puso mo, no? Kaya, sa mga church members, sa mga church attendees, sa mga church officers, leaders, sa mga churches natin, tandaan niyo po yan. Huwag niyong bigyan ng galit, huwag niyong bigyan ng bigat ng loob o sama ng loob, o huwag niyong bigyan ng offense, huwag niyo i-offense si pastor niyo bago siya mag-preach, no? You would rather do that after. After makapag-preach siya, rather than before makapag-preach siya. Kasi magiging ano pa yan kay pastor, no? Magiging something na dapat niya pang i-deal yan. Kung marami ng problema sa pastor nyo, kaya huwag nyo nagdagdagan. Okay? Lalo yan, pagka may mga prayer meeting tayo, naalala nyo yung turo ni Lord again, sa Gospel ni Matthew. Patungkol po ito sa pag-attend sa church, di ba? Sabi ni Lord, when you are at the altar and you remember that you have something against your brother or your brother have something against you. Ano sabi ni Lord? Ano turo ni Lord? Ano command ni Lord? Be reconciled first before you all make your offering or before you do your share, before you worship. Sapagkat how can you worship God? How can you talk to God in prayer? Or how can you preach
holding grudges or unforgiveness or even anger in your heart. That's hard. Kaya, again, tinuturo po sa atin dito. Ito po ay School of Prayer, Bishop Lopez School of Prayer. Tinuturo ko po dito yung aking vast knowledge and vast experience about prayer from my more than 30 years in the ministry as a pastor, as a senior pastor, as an evangelist, as a teacher, and now as a bishop, Christian bishop. Napakahalaga po yung mga guidelines na yan, no? Yung mga reminder na yan. Bago tayo mag-pray, before we pray, we make sure we're not holding grudges or unforgiveness. We better get rid of all of it and forgive the person in our hearts bago tayo manalangin. Paano po, Bishop, kung yung taong yun hindi humingi sa akin ng forgiveness, hindi humingi ng tawad, hindi humingi ng sorry, papatawarin ko po ba? My answer is yes. Whether the person asks for forgiveness or whether he did not, do your part. Gawin mo yung parte mo. Forgive. Forgive in your heart. Patawarin mo siya sa puso mo. No? Kahit hindi pa humingi ng forgiveness yan o hindi nagsasabi ng sorry. Kasi pag hindi mo ginawa yan, alam niyo kung ano mangyayari. Kayo rin po ang mahihirapan. Kayo ang maapektuhan yan. No? Yan nga yung tutumbukin natin mamaya sa parable about forgiveness na sinabi ni Lord When you do not forgive, you know what really happens? Ikaw ang affected. Ikaw ang mahihirapan. You will be tormented. You have torments. Sa Tagalog, kahirapan. Di ba? Totoo yun? Meron kang kahirapan sa loob mo. Meron kang bigatan sa loob mo. Kaya, on forgiveness, natutuhan ko po yan at tinuturo ko po yan. Whether the person asks for forgiveness or not, we do our part. Para sa kumbaga para sa sarili natin no? For our own good. Dahil sabi nga ni Lord, pag hindi tayo nagpatawan, tayo po ang mahirapan. Akala nyo yung tao na yun na hindi nyo pinatawad ang maghihirap din siya. Dahil may ginawa siya kasalanan At lalo pa pag hindi siya humingi ng sorry o forgiveness, maghihirap siya. Pero ikaw din, maghihirap ka rin. May kahirapan ka rin. Meron ka rin torment. Yun po nakalagay din sa parable. Kaya, kumbaga, for our good, para sa ikabubuti na rin natin, para hindi tayo makaranas sa mga kahirapan sa kalooban o sa isip, patawarin natin yung tao kahit hindi humingi ng sorry o hindi nag-sorry o hindi humingi ng forgiveness. But of course, we prefer that the person recognize his or her wrongdoing or sin and ask for forgiveness. But then again, I'll make it a point to everyone whether the person asks for forgiveness or not. Para sa kabubuti nyo, para sa kapapayapaan nyo ng kaloob nyo. Pagpatawad kayo. Alright? That's the golden rule. That's the best practice. While we are waiting for the person to realize his or her wrongdoing and ask for forgiveness. Diba, paano po kung patay na yung tao at hindi nakahingi ng tawad sa akin? Di alam nyo na sagot. Patay na yung tao
Paano pa makakahingi sa'yo ng forgiveness? Eh di patawarin mo na yung sa puso mo, di ba? Mag-pray ka, Lord, sabihin mo yung pangalan, yung complete name, yung legal name, ha? Yan po yung tinuturo namin pag nagpapatawad ng isang tao. Lalo na kung patay na o hindi mo na meet in person o ayaw makapag-meet sa'yo in person o ayaw marap sa'yo o ayaw humingi ng tawad sa'yo. In prayer, you mention the complete name, preferably the legal name, para yung tao mismo talaga na yun ang tinutukoy mo. And then you say, Lord, I forgive this person in my heart, and I release that person to you. He or she is forgiven already in my heart. Pinatawad ko na po siya, Lord, sa'yo. At nirelease ko na po siya sa'yo. Ikaw lang po ang bahala sa tao niyo. That's it. And then you go and move. You move forward. And that's it. Diba? Of course, kailangan natin ng love ni Lord, kailangan natin ng tulong ni Lord to do that, especially pagka malaki yung nagawang kasalanan ng tao na yan sa atin. Diba? Well, again, we need God's love and help to do it. So, kung meron kang struggle, you cry out to God. You pray, Lord, fill my heart with your love. Help me forgive that person so that I can move my life knowing I have forgiven that person in my heart and I have released that person to you. And before I end this discussion or tutorial on forgiveness, I call it horizontal. Horizontal because it's between you and the other person. When I say vertical, it's between you and God. So there is a vertical forgiveness and there is a horizontal forgiveness. That's yan po yung tawag namin dyan. No? We're talking right now about horizontal, person to person, human to human being, not between God and you. That's vertical. Right? So that's clear. Before I end, I will say this also regarding forgiveness. Maraming tao ayaw magpatawad, not willing to forgive kasi ang gusto nila yung gumawa ng kasalanan sa kanila mag-suffer. Kumbaga magbayad na ginawa niya kasalanan o mag-suffer ng consequence ng ginawa niya kasalanan. Well, before I end this tutorial, I will say something again about forgiveness. We are commanded to forgive. That's correct. But, yan po yung lagi ko sinasabi on forgiveness At I think maraming Christians, hindi nagigets to Kinig po kayo mabuti. Malapit na po tayo matapos. Forgiveness is not cheap. Ano po yung cheap? C-H-E-A-P. Forgiveness is not the cheap. No? Ibig sabihin, yung ginawa ng tao na kasalanan o offense laban sa'yo, that person really must face the consequences of what he did against you. Hindi naman ibig sabihin pinatawad mo yung tao, kinig po kayo mabuti. Unawain niyo po yung sinasabi ko. Hindi po ibig sabihin pinatawad natin yung tao, wala lang consequence na kanyang ginawa.
meron pong consequence yung ginawa niya. Whether it is vertical or horizontal forgiveness, there are consequences of that sin or of that offense. For example, vertical forgiveness between you and God. Kaya ito po yung sinasabi namin, tinuturo namin mga experts. Forgiveness is not a cheap thing. Tingnan niyo po yung vertical forgiveness, yung pagkapatawad ng Diyos sa atin. Tanungin niyo yung sarili niyo, bakit tayo pinatawad ni Lord? Bakit tayo pinatatawad ni Lord? You know why? Because someone paid the consequences of our sins, or someone suffered for the consequences of our sins. The Lord Jesus Christ paid the price for our forgiveness. His blood was shed on the cross for the forgiveness of our sins. Kaya yan po yung sinasabi, tinuturo namin mga experts, forgiveness is not a cheap thing. Akala nyo madali lang gumawa ng kasalanan at madali lang makatanggap ng forgiveness? Is that what you think? Is that what is in your mind? Kung yan po yung nasa isipan nyo, you're 100% wrong. Ang Diyos nagpapatawad, pinapatawad tayo kasi binayaran ng kanyang anak yung consequences ng kasalanan natin. Na-realize ba yun? Someone took the consequences of our sins. Baka nakakalimutan niyo yung principle sa Bible. And to tell you the truth, I'm a Bible scholar. I know it from Old Testament to the New Testament. It's an everlasting principle from the Old to the New. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Naintindihan niyo po yun? Na-realize niyo po ba yun? Kaya pinatatawad tayo ni Lord because His beloved Son shed His blood. That's the high price of forgiveness. Kaya nga sinasabi namin forgiveness is not a cheap, it's not a cheap thing. Akala nyo ganun lang kadali yun. Ha? Bakit hindi nyo tingnan yung story ni King David? He committed adultery. He committed murder. Did the Lord forgive him? Yes, the Lord forgave him. But what about the consequences of what he has done? Nawala ba yung consequences na ginawa niya? Of course not. He suffered for the consequences of his sin. His son Absalom rebelled against him. Yung mga ibang asawa niya, inasawa ni Absalom. Alam niyo po ba yun? Nabasa niyo po ba yun? Do you realize that? What I'm trying to say to you, the thesis of what I just said, forgiveness is not cheap. There is a heavy price for it, whether vertical or horizontal. Binigay ko na po yung vertical. Kaya tayo pinatatawad ni Lord kasi naghirap yung kanyang anak sa krus para magkaroon tayo ng forgiveness. And I want everyone, whether you are Christians or you are not Christians, to understand that. Baka akala nyo ang pagpapatawad it's a cheap thing. When we say cheap thing, walang halaga. Mali kayo. Forgiveness carries a high price. At kung ganyan po sa vertical forgiveness, ganyan din po sa horizontal forgiveness.
Yes, we're commanded by God to forgive. Yes, we forgive them. But they will still suffer the consequences of their sins. Kaya kita nyo, kahit sa mga balita, di ba? Nakikita natin yung mga balita. Gagamitin ko po yung mga news as an illustration to help you understand this. Baka hanggang ngayon, hindi pa naiintindihan to no? Baka hanggang ngayon, iba pa yung nasa kukote nyo Tingnan nyo, for example, yung mga kriminal, nakapatay ng rape, di ba? Alam nyo lahat yan na nababalitaan yun. Nakapatay, anong ginawa? Humingi ng sorry, humingi ng forgiveness doon sa pamilyang pinatay niya yung membro ng pamilya na yan. For example, sabihin na natin for the sake of discussion, ang sabi ng family, okay, pinapatawad ka namin. But they must still face or suffer the consequences of that murder. Tama? Kahit sabihin na natin pinatawad sila ng pamilya, di ba? O yung mga hesing, mga balita na napapanood natin sa TV, mga nangihesing, napapatay yung mahal sa buhay ng isang pamilya. Kahit sabihin mo nang narinig mo, nakita mo sa news, yung sabi ng family, okay, pinatawad na namin yung mga murderer na yung mga pumatay sa ganitong pamilya namin. Pero, they still pursue with their case, with the murder, with the homicide. And those who killed the member of their family must go to jail. Must still go to jail. Yung mga nangyari, makikita nyo sa TV, maririnig nyo, mapanood nyo, humingi ng sorry, I'm sorry, kasi ganito, sorry. Wala na lang sabihin natin kagawa-gawa ka ng kasalanan mo, tapos akala mo ganun lang kadali yun? Akala mo ganun lang kadali yun? Kung yung pamilya mo ang patayin, o kung yung anak mo ang raping charot mo, ang ma-realize mo, yung kasalanan mo, akala mo ganun lang kadali yun? You think forgiveness is a cheap thing? That you can just get away with it, just say sorry? Is that what you think? I will say a strong word against you. You're a fool. You're stupid. You're a moron. If you think forgiveness is a cheap thing. Nakita niyo po yung sinabi ko, yung mga illustration, yung mga punto na binanggit ko. Whether vertical or horizontal, forgiveness is not a cheap thing. Yes, we will forgive them. We can forgive them. But they must also face or even suffer the consequences of their actions. Kahit nga ang Diyos, ganyan, di ba? Someone suffered for our sins. Yung kanyang kaisa-isang anak na walang kasalanan, naghihirap dahil sa mga kasalanan natin para lang patawaran tayo ni Lord. O di ganun din po sa horizontal, di ba? Kaya nang binanggit ko kanina. O kung kayo ilagay niyo sarili niyo sa mga nabiktima, papayag ba kayo? Pinatay yung mahal niyo sa buhay? Lalapit sa inyo, sorry. Ina po ba yung sorry? Kung patayin namin yung pamilya mo at mag-sorry kami, para maramdaman mo yung ginawa mo. You get the point? O raping namin yung anak mo sa harap mo mismo para makita mo yung kapulisnisyan mo. Para maintindihan mo yung gravity ng offense mo, ng sin mo, ng crime mo. Get the point? Nakikita niyo pa ba yung pinapakita ko dito?
Forgiveness is not a cheap thing. Tandaan niyo po yan. Saksak niyo sa puso niyo yan. Saksak niyo sa isipan niyo yan. Hindi ko mo sinasabi ng Bible magpatawad tayo eh. Ibig sabihin nun eh, yung consequences ng ginawang kasalanan eh, wala na yun. Sino nagturo sa inyo yan? Kanino nyo natutuhan yan? Again, you're a fool, moron. Kung ganyan ang isipan nyo. Maling-mali kayo. Basahin yung Bible. Kahit sa Bible makikita nyo yan. You can be forgiven. Tandaan niyo po ito sasabihin ko. You can be forgiven, but the consequences of our sins, one day, you have to face it. Hindi po na-erase yun. At yung mga nakikita natin, napapanood natin sa balita, gumagawa ng mga kasalanan, gumagawa ng mga krimen, lalo na mga talamak, tapos magsusorry lang. Anong reaction nyo? No? What do you think? Enough ba yung sorry lang nila? Ha? I don't think so. Again, forgiveness is not a cheap thing. Tandaan niyo po yan. At yung mga nagsasabi, maraming ganyan tayo nababalitaan, no? Magmula sa corruption, sa mga crimes, gagawa-gawa ng kasalanan, tapos magsosorry. Akala mo, ganun lang kadali yung ginawa nila. Again, ulitin ko po yung salita ko. At paano kung patayin yung pamilya nyo sa harapan nyo? At i-raping yung anak nyo sa harapan nyo? O nakawan din kayo? At magsabi lang sa inyo na sorry. How would you feel? Is that enough? Or someone must pay the consequences of their sin? So you know the answer. So, dalawang bagay po matututuhan natin dito. Una, pag tinutokso tayo ni Satanas gumawa ng kasalanan, isipin natin consequences. What will be the consequences? Madali lang humingi ng tawad kay Lord eh. Pagpatawad si Lord. You think it's hard to receive forgiveness from God? Of course not. You just pray and you're forgiven. But the consequences of your sin, saksak niyo po yan sa puso at isipan niyo. No? Yan ang dapat iniisip ng maraming tao eh. Ha? Akala nila they can get away with their sins, with their wrongdoing, just by saying, sorry, please forgive me. Oh, really? Stupid person. Foolish person. Hindi nare-realize yung resulta ng pinaggagawa nila. Nare-realize na lang nila yan eh. Pagka nararanasan nila yung consequences ng ginawa nila kasalanan. No? O, kita niya yung mga corrupt ngayon. O. Nanonood kayo ng news. O. Ano? Nire-remove na sila sa kanilang mga office. Ha? Nararamdaman na nila yung galit ng mga taong bayan. Ha? Na-expose na sila sa kahihiyan sa publiko. Ha? Yung mga mahal nila sa buhay na-apektuhan na rin. See? Now,
They're suffering the consequences of what they have done. Get the point? I think enough yung explanation ko. So first, do not forget the consequences of what you've done. Ako madali lang ako magpatawad lalo na pag ang isang tao nakita ko genuine humingi ng sorry or forgiveness from me, I will forgive you right away. You can judge me all the judgment that you want, I don't care. I know myself more than you know me, and God knows me more than you know me. But the consequences, remember that. You cannot erase that. Even God will not erase it. Remember King David. Remember the day of judgment. Kaya nga may day of judgment. Bakit ba mayroong day of judgment? Nireserve ni Lord yung day na yan para sa lahat ng people of the world na one day they will face the consequences of what they have done sa kanilang buhay nung sila'y nabuhay sa mundong ito. Lalong-lalo na yung mga matitigas ang puso na akala mo walang ginawang kasalanan sa Diyos at hindi humihingi ng sorry or forgiveness kay Lord. Second, so sa mga ayaw magpatawad kasi gusto nyo maghirap. Gusto nyo maghirap yung mga nagkasala sa inyo. It all boils down to revenge, di ba? Come on, let's be frank, let's be honest with ourselves. Sabi nga na kay mentor si States stop fooling yourself. Take the mask off. Huh? It all boils down to revenge. Human nature yan No? Embedded yan sa sinful nature ng tao. Gusto niya makaganti. Gusto niya gumanti sa nagkasala sa kanya. Lalo na pag malaki yung ginawang kasalanan sa kanya. Gusto niya magiganti. Gusto niya bumalik doon sa tao yun, yung ginawa sa kanya. Tama po ba? Tingnan niyo yung mga napapanood niyo sa TV. Tingnan niyo yung mga napapanood niyo sa pelikula. Tingnan niyo yung mga napapanood niyo sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. What is the underlying theme in all of that? Revenge! Mapalalaki, mapababae, mapapamilya. Sila lang po ang nakapaloob dyan. Kitang-kita ko po yan. Lingkod ako ni Lord. Kita ko yan. Pinapakita ni Lord sa akin yan. Kahit walang sino mang tao magturo sa akin yan. The Lord is showing that to me clearly. The Lord is revealing that to me. It's all about revenge. Embedded in the sinful nature of human being. Kaya yung iba ayaw magpatawad. Kasi gustong gumanti, gustong gantihan yung gumawa sa kanila ng masama. Ngayon, ito po ang may advice ko sa inyo. Again, based from my own experience, patawarin natin yung mga tao in our hearts, knowing one day they will face or suffer the consequences of what they have done. That's it. Diba? And I'm sure about that, 100%. It's biblical, it's experiential. Nakikita ko po yan sa experience sa buhay na maraming tao. Ngayon, suffer sila sa mga consequences ng mga pinagagawa nila. Ngayon, inaabutan sila ng mga karma nila. Ngayon, nararamdaman nila. Akala nyo, you can get away with your sin? Never.
God is a perfect judge. Maaaring yung mga judges natin sa mga regional trial court sa Justice Department natin, they may be imperfect, but don't forget, there's a perfect judge who knows everything you have done. Alright? So, nilid lang po ako, I believe, ng Holy Spirit to speak about that, to clear up things about forgiveness. Kasi maraming tao, at I'm sure maraming Christians, hindi naintindihan yung bagay na mga pinagsasabi ko yan. O hindi nila na-realize yan. Ngayon, I pray to God, I hope to God is clear to you. Tandaan niyo po, yung sinabi ko, forgiveness is not a cheap thing. It carries a high price. Tandaan niyo po. Alright. Before I leave this point, the Lord reminded me, or the Holy Spirit reminded me, I write down in my sermon notes, I want to call out right now those who are sick. Yung may mga karamdaman. Kayo po, isipin niyo po itong bagay na ito. Baka hanggang ngayon, may sakit pa rin kayo, may struggle pa rin kayo sa physically. Baka meron pa kayong mga taong hindi pinapatawad sa puso niyo. Alam niyo po, ako natutuwa ako dahil sa biyaya ni Lord, meron pa po akong access sa Harvard Medical School as a Harvard student. At marami akong articles na nababasa, even medical doctors will say to their patient in many hospitals around the world. Hindi po mga Christian doctors to. They will advise their patients, look at your emotions. Could be you are harboring grudges or resentment or even unforgiveness against someone. That's why you're still sick. Even the doctors, medical doctors, understand it. At yan din po ang sasabihin ko. Alam ko po yan kasi I have a healing ministry and I would like to share this morning before I end. Kagabi po ay glory to God. Praise God, thank God. I received a great blessing from the worldwide ministry of my mentor, the late Dr. Morris Cerullo. Pinadala po sa akin kagabi yung book about divine miracle healing. Sinulat mismo ni Dr. Morris Cerullo. It's a very comprehensive, detailed book about miracle healing. From the Old Testament, from Genesis to the New Testament. And for me, it's a great, great blessing for my ministry. Dahil gagamitin po yan ng inyong lingkod sa mga darating na araw for our healing services. It's a great blessing and I thank God for that. Kulang na lang magsisigaw ako kagabi. Siyempre hindi ako pwede sumigaw. Marami na pong natutulog. But I see God's blessing. You go through trials, you also go through blessings. Wala po tayong magagawa. Ganyan po ang tunay na Christian life. No? It's not only always bed of roses. It's not all glory. Sometimes it's a combination of trials and blessing.
Wala tayong choice. We have to go through it. Ang mahalaga, sabi nga nila, sinasabi ko rin po, kapit lang tayo kay Lord. Amen. Kapit lang tayo ni Lord. Kapit lang tayo kay Lord. Sasaan din eh. Sabi nga nila, I agree. Tadaanan lang natin yan. One day, malalagpasan natin yung mga trials yan. At marami pa tayong blessing ni Lord na matatanggap. Oh, glory to God. Amen. Thank God. Praise God. Alright? So, sa mga may sakit, kung kaya pa nanonood, napapakinggan nyo ito, something to think about this morning. Baka hanggang ngayon, may mga sakit pa kayo. Baka may mga tao pa kayong kinikimkim sa puso niyo. Kagaya ng sinabi ko kanina sa aking intro, hindi ko mapapatawad yung taong yun. Babaunin ko hanggang sa kamatayan ko. Dawa, hindi tayo ganyan. Alright. So mamaya, pag nag-end po tayo dito, magpipray tayong lahat. Oh, kung sinong tao ang ipaalala sa atin ng Holy Spirit, banggitin natin yung complete legal name, no? Kasi siyempre, kung hindi natin alam yung legal name, i-mention na lang natin kay Lord. Alam na ni Lord kung sino yun. Ang mahalaga, alam natin sa sarili natin, napatawad natin lahat. No? At pinagkatiwala na natin sila kay Lord. Si Lord na ang bahala sa kanila. Kung may mga nagawa silang kasalanan, kaya nasabi ko kanina, haharapin po nila yun. Hindi sila makakaligtas sa Diyos. Maaaring makaligtas sila sa tao, pero hindi sila makakaligtas. Alright, last. Forgiveness frees you o napapalaya sa atin, hindi lang sa iba. Binanggit ko na po ito kanina, pag hindi tayo nagpapatawad, tayo rin na may hanapan, di ba? It's like drinking poison. Nakakalasong yan sa emotional, alam niyo ba, sa emotional well-being natin. Pag nag-aral po kayo at marami kayong pinag-aralan, malalaman nyo, maraming well-being na sinasabi. Merong spiritual well-being, merong physical well-being, merong emotional well-being, merong mental well-being. Kaya nga sabi ng mga expert natin holistic yan no? Hindi lang physical no? Tama naman sila, di ba? Yung mga nasa mental hospital natin, sa Mandaluyong, hindi po physical sickness yun. Mental yun. Mental sickness. Their mental health. Tawag na mga expert na mental health, mental well-being. Tinamaan po yung kanilang mga mind, yung kanilang mga mental faculties. May result sa kanilang mga behavior, even to their bodies. Marami pong pag-aaralan dapat yung pag-aralan bago nyo maintindihan yan. Naiintindihan ko po yan sapagkat ang biyaya ni Lord marami po ako na pag-aralan. So, iwasan natin yan. Magpatawad tayo. Let's make it a practice. Tayo mahirapan. Tandaan lang natin, tayo po ang mahirapan. It's like a poison. We're poisoning ourselves. We're poisoning our emotion. Baka mamaya, hindi na tayo makapag-isip ng tama. Kasi, kaka nila binulag na tayo ng hatred natin, ng unforgiveness natin laban sa tao yun. Isipin nyo lang yung sinabi ko, si Lord nang bahala sa kanila at babayaran nila yung mga pinagagawa nila. Alright? So, ikaw, just forgive the person. That's it. As simple as that. I want to look at it as simple as that. Okay? Don't make things complicated. So, true prayer heals the wounded heart and releases peace. Pag nagpatawad tayo,
na-offend tayo, nasaktan tayo, na-hurt tayo. I think lahat tayo nakaranas niyan. Hindi po ako exempted dyan. Wala po exempted dito. Tayo lahat nakaranas ng ganyan. Kaya nila nasaktan. Na-wound. Nagkasugat. Na-hurt. Lahat po tayo nakaranas niyan. Walang exempted dito. Kahit nga yung mga great men of God sa US at maging yung mentor ko, I'm following him very closely now. I'm learning a lot of things, not only about his ministry, even about his personal life. Hindi pa sila exempted, hindi tayo exempted. Lahat tayo nakakaranas niyan. It's like a part of a human life, a fallen life, on fallen world. Ang mahalaga, we get healed, right? Yung naranasan natin na pagalingin tayo ni Lord. Hindi lang pinagaling tayo ni Lord sa mga physical illness natin. The Lord also healed our wounds, our hurts, deep inside. Nakakalungkot, maraming tao ngayon, pangiti-ngiti, patawa-tawa. Alam ko yan. Yung mga na-encounter akong ganyan. Pangiti-ngiti, patawa-tawa. Pag nagpag-picture, akala mo masaya, akala mo talagang 100% joyful, happy, pero deep inside, what? You're bleeding. Nagsusuk. Durugo yung mga puso ng mga may mga sugat, may mga hurts. You can say amen or you can say ouch. So mahalaga po, the Lord is healing us, our wounds, our hurts. At meron tayong inward peace. Peace of heart and peace of mind. On forgiveness, bago po tayo magtapos, isang resulta ng forgiveness meron kang peace of heart, di ba? Meron kang peace of mind. Kaya makakatulog ka ng payapa. Knowing pinatawad mo na yung tao. Bahala na siya sa mga pinagagawa niya. No? Anyway, as I said, he cannot get away. She cannot get away with the sins or offenses that you've done to the person of one. Alright. Ito po ang ending natin. I want to end this tutorial with this parable or with story on forgiveness. Ito po yung sinabi ko kanina, parable on forgiveness. Kunento to, narrated mismo ni Lord Jesus. At makikita niyo po to, if you want to read this, I encourage everyone to read this. This will inspire us, enlighten us on forgiveness. Matthew chapter 18, verse 21 to 25. Chapter 18, 21 to 35, Matthew. One day, kukwento ko niyo lang po. One day, the Apostle Peter asked the Lord Jesus Christ. He said, Lord, how many times will I forgive my brother who sinned against me? 7 times? Kasi po meron teaching sa Judaism, sa religion ng mga Hudyo, 7 times. So, common po yun. Kaya alam ni Pedro yun. He was coming from rabbinic teaching of the rabbis. 7 times. He said 7 times. You know what the Lord answered? Sabi ni Lord, no. Not 7 times. 70 times 7. Meaning, continuously. Continuously. At sa tagal ko po sa ministry, sa dami ko pong churches na nahawakan, at sa dami ko ng ministry na experience, at sa dami ng tao na na-encounter ko, talagang hindi mo pwedeng alisin yung forgiveness sa puso mo. Dahil merong tao na talaga isang araw gagawa at gagawa ng isang bagay na makaka-offend sa iyo. At kung hindi ka marunong magpatawad, ikaw talaga
ang maapekto mo. Kaya totoo po, tama po yung turo ni Lord. Continuously. Naalala ko sa mga writings ni Paul sa mga churches, lagi lumalabas doon, forgiving one another, bearing with one another. Sa Tagalogin natin para sa ating mga kababayan. Patawarin natin yung mga kapatiran natin. Pagpasensya natin mga kapatiran natin. Pagtiisan natin yung mga kapatiran natin. Ako po, alam ko po yan. No? Lalo na ako yung nagpasto. Iba-ibang tao ka. Makakasalamuha mo dyan. Ay, nako po. I can tell you a lot of stories about that, but I don't have a lot of them. So, kailangan po talaga, no? Wala pong perfect eh. Nobody's perfect in the church. Nobody's perfect in our neighborhood. Talagang dapat ready ka to forgive. You're ready to make the adjustment needed. Sapagkat kung hindi, again, ikaw po ang maapektuhan, ikaw ang magsasuffer. So going back to the parable, the Lord told him 70 times 7, meaning continuously. And then, the Lord gave this parable. He said, the kingdom of heaven is like a king. Tinignan ko po this amplified, and I got a lot of information. Meron na pong isang hari, at meron siyang mga tao under him na may mga pagkakautang sa kanya. Makinig po kayo, malapit tayo matapos. To get the lesson of this. Una, lumapit sa kanya, alam niyo kung gaano kalaking ang utang? Sa amplified din sabi, $10 million. Wow! $10 million. Equivalent ngayon. Napakalaking halaga. 10 million. So, sabi nung may utang na 10 million, Lord, tatawarin mo ako, ganda, bla 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 bla. Hindi ko po kayang bayaran, please. So, according to the story, nawa yung hari, nawa si Lord. Yung hari po doon, representing the Lord. So, naawa siya, pinatawad niya. Sige, sabi niya, I'm releasing that to you. You're forgiven, you're released. Go in peace. Paglabas nitong may utang ng 10 million, nakita niya yung isang may utang sa kanya na equivalent $100. Sipin nyo 100 million, 10 million isa, ito $100. Isang napakalaki, isang maliit. Nakita niya yung may utang sa kanya $100. At nakita niya, sinugaba niya. At pinumpronta niya, bayaran mo sa akin yung utang mo. Pag hindi mo binayaran, ipakukulong kita. Etc. Bla 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 bla. And to make the long story short, hindi nabayaran ng may utang na 100. Kaya ang ginawa nitong actually, tawag sa parable na to, sa hindi nagpatawad It's wicked. Wow. It's a very hard word. Wicked. Masama. Masamang tao. So nakita niya may utang sa kanya 100. Hindi niya pinatawad, pinakulong niya. Nakita to ng mga may ibang utang. May mga ibang may utang. Sinumbong siya doon sa hari. Kaya itong yung hari, si Lord, pinatawag siya. Kinumpronta siya ng hari. Sabi ng hari sa kanya, ikaw, 10 million ng utang mo. Pinatawad kita kasi hindi mo kayang bayaran. Ngayon, itong isang taong itong may utang sa'yo, 100 lang ang utang nito, hindi mo pinatawad, pinahirapan mo pa, pinakulong mo pa. Kaya sabi sa kanya ng hari, kunin niyo yung masamang yan, itapon niyo at pahirapan niyo sa loob ng bilanggo hanggang
babayaran niya yung 10 milyon na utang niya. And you know what the Lord said at the end of the parable of the story? The Lord said, ganun din. Tinatagalog ko na lang po. Sabi ni Lord, ganun din ang gagawin ng ating Ama na nasa langit sa atin o sa kanina man sa inyo na hindi marunong magpatawad sa nagkasala o naka-offend sa inyo. You know what is the lesson of the story? Ang laki-laki ng utang natin kay Lord na pinatawad tayo ni Lord. Yung mga utang ng mga iba, yung kasalanan ng iba, maliit lang yan kung kumpara mo doon sa kasalanan mo sa Diyos. Tapos hindi ka marunong magpatawad. Anong ending again? Pinatapon siya sa kulungan at ang ginamit pong word, tormented. Yun po sinabi ko kanina. Pinapakita niya ang lesson niya. Again, warning to all of us. Sinasama ko lang po yung sarili ko. Sa ating lahat, walang exempted dito. Ang taong hindi marunong magpatawad, lalo na naranasan niya yung pinatawad siya ni Lord sa malaki niyang kasalanan. Pagka ganyan kayo, gaya ng binanggit ko kanina, ang katwiran hindi ko mapatawad yung tao yun hanggang sa kamatayan ko. Mararanasan niyo po yung hirap na binanggit dito. Torment. And I'm sure nararanasan niya ng mga hindi nagpapatawad. Marami silang torments, marami silang hirap ng kalooban, hirap ng isipan, hanggang sa dumating na sa kanilang mga katawan, naapekto na yung kanilang health, naghihirap na yung katawan nila, may mga iba't iba sakit na sila. Ang ugat, ang source, hindi pagkapatawad. So guys, beloved, as we do our prayer meeting this morning, at hindi lang sa prayer meeting natin today. Sabi nga ni Lord, turo ni Lord, when we pray, pagka magpe-pray po tayo, isa sa titingnan natin, examinin natin, napatawad ba natin? Na-release na ba natin? Lahat ng tao. Makapag-pray ba tayo ng walang unforgiveness sa puso natin? Again, mahirap pong mag-pray na dami-dami mong dinadala sa puso, no? Siguro, ang advice ko dyan huwag ka na lang mag-pray. No? Hintayin mo na lang yung sarili mo na na-release mo na lahat ng yan. And then you go to prayer. Kaysa dala-dala mo, dami-dami mong dala. When you pray. Okay? So, it's very important. Ito pong lesson natin this morning. This is a powerful key to answered prayers. To powerful prayers. Again, isipin po nyo, baka may mga prayer kayo. Hanggang ngayon wala pa sagot. Baka mayroong pang di papapatawad sa puso mo. Kaya bago tayo mag-pray, we'll devote enough time for self-examination. Excuse. Sabi nga na aking mentor states, we'll allow the Holy Spirit right now to enlighten us, to remind us. Baka may paalala sa atin, ilagay sa isipan natin ang Holy Spirit sa tao.
hindi pa natin napapatawad. Excuse. Sa puso na yun. Ngayon po, inaaral ko yung move ng Holy Spirit sa buhay ko. Pag merong nag-flash sa mind nyo. I said nag-flash. Mukha niya o pangalan niya o memory niya. Nag-flash. Again, inaaral ko po yung move ng Holy Spirit sa buhay ko ngayon. I know that's the work of the Holy Spirit in my life. When a verse flash in my mind, or when a verse flash before me, or when a face of a person flash before me. Last night I was praying before I sleep. Kung ano po yung nag-flash sa akin, I pray. Kaya meron po akong pinag-pray kahapon kagabi. Sabi niya, nagulat siguro siya. Pinag-pray ko siya. Yan po yung kailangan natin. We need the Holy Spirit to help us in praying. Yan po yung goal natin dito sa prayer school, no? School of prayer. Learning, we got to learn how the Holy Spirit moves or help us in prayer. Again, we're not depending on ourselves. Dapat realize na natin yan. Lalo na kung matagal na tayong Christian. We have weakness when it comes to prayer. Whether you accept it or not, or you believe it or not, I do not care. It is written in Romans chapter 8. Kaya nakasulat doon, the Holy Spirit help us when we pray with groanings that cannot be uttered. We don't know what we should pray for as we ought, but the Holy Spirit will help us. One way, He's gonna bring people or things or to our remembrance. O ka-flash yan sa isip natin. I don't know how the Holy Spirit moves in your life. Hindi ko po saklaw yan. That's between you and God. Ang inaaral ko po, no, sabi nga ng mentor ko, I don't know about you, but I know about myself. Of course, ang inaaral ko po, yung move ng Holy Spirit sa buhay ko. I know that when it flashed on me, I know it's the Holy Spirit telling me something. And when I see it, I follow it. Let's go. Move na ng Holy Spirit yan sa buhay ko, sa ministry ko. Noon pa man. No? No ko ikangay bata-bata pa. Pagka ako pa yung nagpe-pray, nagpa-flash yung mga mukha ng mga taong yan. Minsan nasa-surprise ako. Because hindi ko naman ina-expect. Wala sa plano kong ipag-pray ang taong yan. But the Holy Spirit knows that the person needs prayer. And so I just follow the leading. Got it? That's how we pray in the Spirit. Yan po yung ating isang goal dito. Alright? So when it comes to forgiveness, let's focus on the forgiveness first. That's what the Lord wants to deal with us this morning. I think yan ang dapat natin isettle muna bago tayo before we go into our prayer meeting. Okay? Kaya yan po yung ating gagawin muna bago tayo mag-pray. But you know the drill? After we're done with self-examination and forgiveness, we'll pray for those who are in authority. Sabi ko nga po kanina, nakikita ko po yung sagot ni Lord sa prayer natin. So, makipag-cooperate tayo kay Lord, no? Let's move with the Lord. Let's keep on praying along that line. Patuloy natin pag-pray, patuloy na kumilos si Lord sa government, linisin ni Lord yung government,
he, 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 kaya nila he visit the government. Theologians and Bible scholars call it the Lord's visitation. The Lord visit our government. He removed those who are corrupt, thieves, mga magnanakaw. Imbis na yung pondo ng mamamayan ng gobyerno nagagamit para sa ating ikaunlad at ikaayos at ikabubuti. Imbis na umayos tayo hindi nangyayari kasi mga magnanakaw to no? Ang iniintindi, pagpapayaman ng mga sarili. Sharing lang po, nabanggit ko na to na nakaraan. Sa Finland, number one happiest person daw in the whole world, according to the surveys, pinakamasaya sa buong mundo, yung mga nakatira sa Finland. At nakapanood po ko ng video niyan. Alam kung bakit sila masaya. Yung mga infrastructure nila, yung mga government project nila, for the benefit, for the good, for the welfare, even for the protection of their citizens against natural disasters like tunnels, underground, lahat po yan well constructed, highly constructed. Walang corruption Lahat ng pera ginamit para high standard, matitibay, magaganda, mga high-tech, yung mga infrastructure. No wonder they're happy. Because they're happy with their government. Sa Pilipinas, imbis na mga high-tech, magaganda, matitibay, mga modern, upgraded, yung mga project controls na, yung mga flood controls natin, mga structure natin, anong nangyayari? Palpak. Sabi nga ng mga nag-iimbestiga ngayon, palpak. Hindi up to the standard, substandards. At ang matindi, multo. Oh my God. Kaya ngayon, minumulto yung mga gumawa ng multo na yan. All I can say, kagaya ng sabi ng Bible, hindi po harsh si Bishop, Hindi po ako harsh. Sabi nga ng Bible they only deserve. Deserve lang nila Dahil, kaya nang binanggit ko kanina, konsekwensya ng mga pinagagawa nila. O ngayon, inaabutan na sila. Sabi ko po sa inyo, pag ang Diyos kumilos, patay kang bata ka, no? Kahit sa impyerno ka magtago, hahabulin ka ng karma mo. Tandaan niyo yan. Makakalusot ka sa tao, pero hindi sa Diyos. Hahabulin kayo ng perfect judge. At patay kayong bata kayo. Kangail. So, pag-pray natin yan, no? Patuloy natin pag-pray. In that. Alright? So, God bless you richly. In Jesus' mighty name.